kahit ano sabihin ng mga babae, at the end of the fucking day, it will not make sense. You know why? Because ang babae, susundin at susundin lamang ang kanilang nararamdaman. I don't know how we lost the plot. There is a difference in a talking stage, a courting phase, and a dating phase. A talking stage is when you are talking to them, hindi pa kayo, therefore, wag pa kayo mag-nickname sa isa't isa. And for the most part, they're probably talking to someone else and you should be talking to someone else too because you're not serious about each other yet. How could you be exclusive to someone who hindi mo alam if gusto mo? A courting stage is optional. It happens in more traditional settings. Ako nagpaligaw pa ako. Pero if you're going to go through that courtship, that is when a man is loyal to a woman. Kasi nanliligaw siya. Siya yung nanliligaw. Yung traditional kasi naligaw ay maraming nanliligaw sa isang babae. Para siyang may the best man win. But if you're both not okay with that, edi wag, diba? Pero a courting phase is again, hindi pa kayo boyfriend, girlfriend. So, hindi pa dapat kayo nagtatawagan ng baby. This is usually the time where ipapakilala mo na siya sa magulang mo, papakilala mo na sa magulang niya. Parang gano'n, just to make sure na not only are you both compatible, but also that your families are going to get along. A dating phase or a boyfriend-girlfriend phase. Kayo na yan. Dito pa lang kayo magbe-baby-babyhan. Yung problema sa inyo, nakikipag-baby-baby kayo sa hindi naman kayo. Most of you don't even make it to the courting phase. What happens is, you go to the talking phase, you become loyal to someone, it becomes a situationship. Why is it? How did this happen? How did this happen to you? You put yourself in this situation. Let's not get ourselves twisted. Talking, courting, and dating are three completely different things, and a situationship is another. Please. Okay mga ropa, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nakabisado nyo yung map of interaction, pwede nyo laruin. Pwede kayo mag-start sa seduction, pwede kayo mag-start sa attraction, pwede kayo mag-start sa rapport. Kasi nga kabisado mo na. But each phase, merong consequences. Diba? Ano yung lagi natin example dyan? Pag nag-start ka sa seduction phase, which is pwede naman, and most of the relationship na alam natin, nag-i-start sa ganito, na bembangan muna bago relationship, di ba? Pero kadalasan nauwi sa ghosting. Pero yung iba naman talaga na ilalaban. Kasi nga, they are both sexually attracted to each other. Pero, yun nga, kung meron ka magiging default dito, ang default malagi is yung attraction phase. Ibig sabihin is, you need to make yourself attractive most of the fucking time or make yourself fucking attractive. Kasi dito magre-respond sa mga kababaihan kahit hindi ka pa nagsasalita. Di ba? Yung tindig mo, pananamit mo, the way how you carry yourself. Dito binibase ng babae kung likable ka or pwedeng baka marami nagkakagusto sa'yo. Gets nyo mga ropa? Etong sinasabi niya na may stages about sa talking stage, dating stage, or ano isa? Basta tatlo yung sinabi niya, nakalimutan ko isa. Anyway, sa tatlong sinabi niya na yon mga ropa, tandaan nyo, hindi kayo kakausapin ng babae kung di siya attracted sa'yo. Ulitin ko. Sa tatlong sinabi niya, ito lagi nyo tatandaan. Hindi ka kakausapin ng babae if she doesn't find you interesting. Okay? So, it always starts, of course, you are maybe attractive person. Di ba? So, kasama na dyan yung pagiging charismatic mo, charming. Yan, may style ka. Iba yung paglalakad mo. Iba yung tindigan mo. Iba yung pananamit mo. Iba yung hairstyle mo. Kumbaga, talagang angat ka. Di ba? Hindi ka, you're not the same with other guys. Na same pumorma, same manamit, same ng style ng buhok. Yung meron ka sariling style na talagang nagsasabi na ikaw yon at akmang-akma sa pagkatao mo at sa lalo-lalo na sa personality mo. Gets mga ropa? So mga ropa, pagdating sa dating, tandaan nyo, kahit ano sabihin ng mga babae, at the end of the fucking day, it will not make sense. You know why? Because ang babae, susundin at susundin lamang ang kanilang nararamdaman. Wala na ba ibang sinusunod dyan kundi yung feelings nila eh. Kaya kahit anong ilagay nilang standards, anong stage man yung nasa isip nila, well, yeah, pwedeng sabihin natin na I'm in a talking stage right now, I'm in a situationship right now. Well, we're dating pero wala pang label. Yan. So, whatever they say, still, ikaw ang magbibigay ng relationship. Diba? You guys may be already, making love or fucking each other, pero wala pa sa relationship. Diba? May mga ganung babae na bahala ka kung anong gusto mo.
Basta wag ka lang mawala sa paningin ko, wag ka lang mawala sa feeling ko. Basta wag mo lang akong iwanan or wag mo lang ako ipagpalit. As long as nakikita kong I feel desirable, as long as nakikita ko na talagang trip na trip mo ko, as long as nabibili ko na baliw ka pa rin sa akin, lalo na sa pangangatawan ko, then it's okay, even if there's no relationship at all. May mga ganyan mga babae, mga ropa. I know, women will always say na, no, it shouldn't be like that. It should have relationship. Dapat may relasyon, di pwedeng ganyan, di kami ganon. Ano kala nyo sa amin, easy? Well, yes. Sa mga lalaking gusto nyo. Regardless if she's NBSB, mga ropa, okay? Believe me, ang babae will break rules for the men they like. Lagi nilang babaliin yung rules para sa mga lalaking gusto nila kumpara sa mga lalaking ayaw nila. Guess nyo, mga ropa? May kwento lang ako sandali, mga ropa. So, meron akong certification ngayon na atenan. So, 2 days yun. Eto nga, I'm expecting 14-15. Tang inang yan, 15-16 pala. So pumunta tayo ng Manila, sinugod natin tong ulan na to, tang ina. Nagbayad tayo ng 264 balikan sa Skyway, tapos another 170 sa NLEX, tapos gas, tapos puking ina bukas pa pala ako. Di ba? Tang ina, akala ko Friday, Saturday. What the? Nakita nyo yung mga ropa? Ito yung mga mistakes na mangyayari pa rin minsan or ang hirap iwasan lalo na kung hindi ka nagbabasa ng group message. Kasalanan lang inyong lingkod. Hindi nagbabasa sa group. Pucha na yan. Ayan, gastos tuloy tayo ng siguro mga around 1K din yun. Tapos ingihina ako. But anyway, mga ropa, yun lang. Nakwento ko lang kasi hindi ko maiwasan eh. Napo-frustrate ako eh. Kailangan ko ma-release to eh. Ha? Kailangan ko malabas. Kaya nga kanina, sabi ko, gagawa ba ako ng content? Parang wala sa hulog yung isip ko. Kasi ang isip ko nandun sa, nangihinayang ako doon sa oras. Yung pera, mga ropa, kayang kitain, pero yung oras, putya na yan. Dapat natutulog pa tayo eh. Di ba? I'm thinking about na mag-live last night. Kaya sabi ko, alis ako ng umaga. Di ba usually nagla-live tayo ng kahit pa paano Thursday evening or minsan na Friday evening. Ang inang yan. Tapos ganito, anak ng pating. Anyway, so yun nga mga ropa. Sensya na. At least nakikita niyo kung saan tayo minsan ng proper state. Siguro kung di pa ulan, chill lang. Eh kaso maulan eh. Feeling ko we made effort talaga eh. Diba? Pero kasalanan natin kasi hindi tayo nagbabasa ng group chat. Okay, yung mga ropa, let's move on. So yun nga, ano man ang mga sinasabi ng babae, women will always follow kung ano yung nararamdaman nila. Kung saan sila feel good, kung saan sila na-feel safe, kung saan sila komportable, at kung saan yung parang question mark sa kanila. Okay? So, ang babae, magpa-follow lamang sa kanilang feelings. Wala nang ibang susundin niya kundi ang kanilang nararamdaman. How dare you? Huwag kayong maniwala sa mga nagbibigay ng advice, lalo na yung sinasabi nila na hindi na nila kailangan ng lalaki. At higit sa lahat, ang mga babae daw ngayon ay kumikita na, career woman na. So, hindi na daw nila kailangan ng lalaki. Tapos, meron pa sinasabi na science-based. Pucha na yan. Kung science-based yun, hindi mo ipopromote yung ganon. Okay? May mga nagko-comment sa atin ang sinasabi, wag nyo nang pakinggan yung mga babae na yan, wag nyo nang, wag nyo nang bigyan pansin. Hindi, kailangan i-call out yan mga ropa. You know why? Kasi, maraming babaeng pwedeng maniwala sa ganyan eh, kahit pumunta ka sa comment section eh. Pwedeng maniwala yung karamihang babae dyan. Tandaan nyo, mga babae, they will just follow kung ano yung gusto ng mga nakakarami. Gets? Kung ano yung mga gusto ng karamihan, yun ang ipa-follow nila. Kaya nga pag mayroong isang lalaki, gusto ng karamihang babae, ginugusto na rin nila yun, na hindi nila alam kung bakit. Di ba? Kaya nga may tinatawag na pre-selection. Because most of women, ano man ang gustuhan ng kapwa nila babae, dun din sila nakakahanap ng ikagugusto nila. Uso yung may kulay ang buhok, uso yung ganitong damit, uso yung ganitong bra, uso yung nails, lahat. Di ba? Ipa-follow lang nila. Why? Kasi yun yung tanggap. Yun yung parang rules ng society para sa kanila. Ito yung katanggap-tanggap pag babae ka, dapat kumilos ka ng ganito. So karamihan ng babae ganito. So it's okay to move like this or gustuhin ko yung mga ganito. Kaya nga pag ikaw ay attractive na lalaki, marami ka naging babae, same thing. Gugustuhin ka rin ng mga karamihang babae, mga ropa. Yes, binabasa ako. Iba ang dating ng married men kumpara sa single man. What? Ulitin ko, mas stable daw ang dating ng married men kumpara sa lalaking single men. What? Yan. Ano ibig sabihin ng mga ropa? Kasi even those guys na married or meron ng mga pamilya, hindi nawawala na meron mga lalaki nakikipag-date pa rin.
or merong side chick or meron pa rin girlfriend. Why? It's biologically hardwired for men. Ma-attract sa mga kababaihang, alam niyo na, especially pag nasa prime age nila, di ba? So, hindi natin maiwasan. At sa babae naman, most of them are biologically hardwired na ma-attract naman sa mga lalaki na pre-selected na or yung may karelasyon na. How Kaya nga, sabi dun sa quote na yon, most married men have stable dating compared to single men. What the fuck, man? Imagine that. Para pag naisip mo, do I need to be in a relationship para maging stable yung dating ko? Di ba? So, yun mga ropa, again, huwag nyo na paniwalaan itong mga babae na to, pero kailangan pa rin natin i-call out to. Just in case na ganito ang girlfriend nyo or ganito yung mga nyo, na dinidiskartehan nyo or hindi na-date nyo or let's say may nangyayari na sa inyo, just tell them kung ano yung nararapat, okay? Hindi nyo naman kailangan makipagtalo, pero you need to tell them kung ano yung paniniwala mo at kung ano yung alam mong the best para sa relationship mo, okay? So yun lang mga ropa, I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be back and mysterious mga ropa.